Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong pamamaril ang yumanig sa lungsod ng Toronto, Canada na nag-iwan ng 2 patay at 5 iba pang sugatan. Sa ulat ng mga awtoridad, naganap ang insidente sa gitna ng isang mataong pagdiriwang kung saan bigla na lamang may nagpaputok ng baril. Agad na nagpalabas ng emergency alert ang pulisya upang balaan ng publiko habang patuloy na tinutugis ang salarin na mabilis na tumakas matapos ang krimen. Ayon sa ulat mula sa Toronto Police Service, naganap ang madugong insidente sa Midtown Toronto, partikular na sa lugar kung saan idinaraos ang taunang Salsa on St. Clair Festival. Ito ay isang sikat na pagdiriwang ng kulturang Latino na dinarayo ng libo-libong tao taon-taon. Ang masayang kapaligiran ay biglang napalitan ng takot at matinding gulo nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa gitna ng kalsada. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng pulisya sa platform na X, kinumpirma nila na may 5 biktima na nagtamo ng mga sugat mula sa bala. 2 sa mga biktima ang idineklarang patay mismo sa pinangyarihan ng krimen dahil sa malubhang pinsala sa katawan. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan ng mga nasawi habang patuloy na inaabisuhan ng kanilang mga pamilya tungkol sa trahedyang ito. Samantala, ang 5 sugatang biktima ay agad na dinala sa pinakamalapit na ospital upang lapatan ng lunas. Ayon sa pinakahuling ulat, hindi pa matukoy ang eksaktong kondisyon ng mga nakaligtas na biktima dahil patuloy pa silang inoopera at sinusuri ng mga doktor. Naka-lockdown pa rin ang bahagi ng pagamutan kung saan sila dinala upang matiyak ang kanilang seguridad laban sa anumang banta ng susunod na pag-atake. Inilarawan ng mga saksi ang matinding takot na kanilang naranasan nang magsimula ang pamamaril. Maraming dumalo sa festival ang nagtakbuhan at naghanap ng matataguan sa mga kalapit na establisimento at tindahan. Ayon sa ilang nakakita, walang babala at walang malinaw na dahilan ang pagpapaputok na nagdulot ng stampede habang ang mga tao ay nagkukumahog na makaligtas mula sa posibleng tama ng ligaw na bala. Agad namang nagpakalat ng karagdagang puwersa ang Toronto Police upang makontrol ang sitwasyon at ma-secure ang buong perimeter ng Midtown. Mahigpit nilang pinayuhan ang publiko na iwasan ang naturang lugar upang hindi makagulo sa isinasagawang investigasyon. Nagtatag din ng mga checkpoint sa mga pangunahing daanan upang masuri ang mga sasakyang lumalabas sa rehiyon na maaaring sakyan ng tumakas na suspect. Nagpahayag naman ng matinding pagkagimbal at kalungkutan si Canadian Prime Minister Mark Carney hinggil sa malubhang insidente. Sa kanyang opisyal na pahayag sa social media, kinondena niya ang karahasang ito at sinabing buo ang kanyang suporta sa kapulisan sa kanilang operasyon. Binigyang diin niya na gagawin ng pamahalaan ng lahat upang mahuli at maparusahan ang mga taong responsable sa karumaldumal na krimeng ito. Idinagdag pa ng Prime Minister na kasama sa kanyang mga panalangin ang mga pamilyang nagdadalamhati ngayon dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Nag-alay din siya ng panalangin para sa mabilis na paggaling ng mga biktima na kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Nanawagan siya sa buong komunidad na magkaisa at magtulungan upang malampasan ang matinding pagsubok na ito na dinala ng karahasan. Sa kabila ng mabilis sa pagtugon ng mga awtoridad, nananatiling tikom ang bibig ng pulisya ukol sa pagkakakilanlan ng suspek. Wala pang inilalabas na detalye kung iisang tao lamang ba ang bumaril o kung may mga kasama ito sa pagpaplano ng krimen. Kasalukuyan pang sinusuri ng mga forensic investigator ang mga nakalap na ebidensya sa pinangyarihan, kabilang ang mga basyo ng bala upang matukoy ang uri ng armas na ginamit. Tumanggi muna ang tagapagsalita ng Toronto Police na magbigay ng karagdagang impormasyon sa mga mamamahayag bukod sa mga naunang na-post sa kanilang opisyal na X account. Ipinaliwanag niya na sensitibo pa ang takbo ng investigasyon at ayaw nilang makasira ito sa pagtugis sa suspect. Nangako naman ang departamento na magbibigay sila ng regular na update sa publiko sa sandaling may makuhang bago at kumpirmadong impormasyon. Para sa ating mga kababayan, ang Salsa on St. Clair Festival ay isa sa mga inaabangang kaganapan dahil sa makulay nitong parada, masasarap na pagkain at masiglang tugtugan. Dahil dito, maraming Pilipino na naninirahan sa Toronto ang madalas na dumadalo sa pagtitipong ito kasama ang kanilang pamilya. Kaya naman labis ang pag-aalala ng komunidad ng mga Pilipino roon habang inaalam kung may kasamang kababayan sa mga biktima. Kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ang Embahada at Konsulado ng Pilipinas sa Canada sa mga lokal na otoridad upang masiguro kung may mga Pilipinong nadamay sa insidente.
Bagamat wala pang opisyal na listahan ng mga pangalan ng biktima, patuloy ang paalala ng konsulado sa ating mga kababayan na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga direktiba ng lokal na pamahalaan para sa kanilang sariling kaligtasan at proteksyon. Ang pamamaril na ito ay muling nagpainit sa talakayan tungkol sa seguridad sa mga pampublikong lugar sa Canada. Maraming mamamayan ang nagtatanong kung paano nakapagpuslit ng baril ang suspek sa isang napakaraming tao at selyadong festival. Hinihiling ngayon ng mga residente ang mas mahigpit na seguridad tulad ng paglalagay ng mga metal detector at mas maraming pulis na magpapatrolya sa mga katulad ng malalaking aktibidad. Samantala, kumakalat na sa iba't ibang social media platforms ang mga video na kuha mismo sa gitna ng kaguluhan. Makikita sa mga footage ang biglang paghinto ng tugtugan at ang pagtakbo ng mga tao habang sumisigaw ng tulong. Ginagamit na rin ngayon ng mga investigador ang mga kumakalat na video na ito upang makakuha ng anumang pahiwatig o posibleng mukha ng suspek bago at pagkatapos maganap ang malagim na pamamaril sa kalsada. Bagamat kilala ang Canada sa pagkakaroon ng mas mahigpit na batas sa pag-aari ng baril kumpara sa kalapit nitong bansa na Estados Unidos, hindi pa rin tuluyang maiwasan ang ganitong uri ng krimen. Nitong mga nakaraang taon, tumaas ang mga insidente ng karahasan gamit ang ilegal na armas sa ilang pangunahing lungsod tulad ng Toronto, na nagiging sanhi ng pangamba sa kaligtasan ng mga pampublikong mamamayan doon. Dahil sa trahedyang ito, muling nabuhay ang panawagan mula sa iba't ibang sektor para sa mas radikal na reforma sa batas sa pagkontrol ng baril. Maraming mambabatas ang nagtutulak na ipagbawal ng tuluyan ang pagbebenta at pag-aari ng mga partikular na uri ng baril na madalas gamitin sa mga krimen. Gayunpaman, may mga tumututol din na nagsasabing hindi ito ang tamang solusyon kundi ang mas mahigpit na pagbabantay sa borders. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng mga pulis sa tulong ng mga K-9 unit at helicopter na lumilipad sa paligid ng Midtown Toronto. Sinusuyod na rin ng mga CCTV camera sa bawat sulok ng kalye upang masubaybayan ang naging direksyon ng pagtakas ng salarin. Umaasa ang mga autoridad na sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ay mabilis nilang matutukoy ang kinaroroonan ng suspek upang hindi na ito makapanakit pa ng iba. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang pamunuan ng Salsa on St. Clair Festival sa lahat ng naapektuhan ng trahedyang ito. Ayon sa kanila, labis nilang ikinalulungkot na ang isang pagdiriwang ng pagkakaisa at kultura ay nabahira ng ganitong karahasan. Nagpasya ang pamunuan na kanselahin muna ang mga natitirang aktibidad ng festival bilang paggalang sa mga nasawi at upang bigyang daan ang buong proseso ng investigasyon. Nanawagan ng Toronto Police sa sinumang may hawak na impormasyon, video o nakakita sa aktwal na pamamaril na agad na makipag-ugnayan sa kanila. Maari ring mag-ulat ng hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng Crime Stoppers upang maprotektahan ang kanilang seguridad. Binigyang diin ng pulisya na napakahalaga ng bawat detalye, gaano man ito kaliit, upang mabilis na mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng krimen. Patuloy na babantayan ng ating himpilan ang pag-usad ng investigasyong ito at agad na maghahatid ng balita sa sandaling may bagong impormasyon mula sa Toronto. Manatili po tayong ligtas at mapagmatiyag sa bawat sandali.